Hollywood TV. Habang nasa daan kami pauwi, si Lily ay nakatulog sa backseat, payapang nawala sa kanyang panaginip. Habang nasa biyahe, nasumpungan ko ang sarili kong nagnanakaw ng mga sulyap kay Daniel. At sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, kinikindatan niya ako, dahilan para gumapang ang pamumula sa aking mga pisngi. Nang huminto kami sa driveway, ipinarada ni Daniel ang kotse, at naghihintay sa amin si Zayden. Pagbaba ko ng sasakyan, binalot ako ni Zayden ng mainit na yakap. "Happy birthday, Daisy," bati niya sa akin. "Salamat, Zayden," tugon ko, na may pasasalamat na ibinalik ang yakap. "Alright, that's enough," pagsingit ni Daniel, tumabi sa akin na may natutulog na Lily sa kanyang mga bisig. Pilyong ngumisi si Zayden. "Nagseselos, Daniel," pang-aasar niya. Pinalas ni Daniel ang komento ni Zayden. "Please take Lily to her room," pakiusap niya, dahan-dahang ibinigay si Lily kay Zayden. Tumango si Zayden, hinawakan si Lily sa kanyang mga bisig, at nang tumalikod siya para maglakad palayo, binalik niya ang tingin sa amin. "Magsaya kayong dalawa," sabi niya sabay kindat. Namumula ang tingin ko, magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Lumapit sa akin si Daniel, may mapaglarong ngiti sa labi. "Handa ka na ba sa iyong final surprise?" Tanong niya, puno ng excitement ang mga mata. Sabik akong tumango. "I am." "Sige, ipikit mo ang iyong mga mata," utos niya. Tinaas ko ang isang kilay ko, marahan siyang tinutukso. "I thought that was Lily thing," wika ko. Ngumisi siya. "Well, now it's my thing. Ipikit mo ang iyong mga mata." "Sige," sabi ko, napapikit ako ng masunurin. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko, and guided me carefully. "Okay, open your eyes," mahina niyang sabi. Iminulat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang isang makapigil hiningang tanawin. In the garden, a table was set with elegance and care. Ang mga kandila ay romantikong kumikislap, na nagbibigay ng mainit na liwanag sa lahat ng dako. "Oh my goodness," bulong ko, puno ng pagtataka ang boses ko. Humakbang papalapit si Daniel, may halong emosyon ang boses. "Daisy, this is our own private dinner under the stars. A night dedicated to celebrating you, your strength, and the love we share." Sa sobrang pagmamahal at pag-aalala ng surprise na ito, hinila ko si Daniel sa isang mahigpit na yakap, naramdaman ang init ng kanyang presensya at ang lalim ng aming koneksyon. "Salamat," bulong ko, nababalot ng emosyon ang boses ko. Tumangala ako sa kanya, at ginawaran siya ng masuyong halik sa labi. Hinila ni Daniel ang upuan ko at umupo sa harap ko. "Daniel, you and Lily are incredible. I could not ask for a better birthday. Lahat ng ginawa niyong dalawa para sa akin ngayon ay..." Umina ang boses ko habang nangingilid ang luha sa mga mata ko. Napangiti si Daniel, napatitig sa mga mata ko. "You deserve all this and more, Daisy. You're a very special person, and Lily and I are so grateful na dumating ka sa buhay namin," sincere niyang sabi. "Ako ang nagpapasalamat, Daniel," sagot ko, na pinunasan ang aking mga luha, sa sobrang pagmamahal at pasasalamat. Habang ninanamnam namin ang aming pagkain, hindi ko maiwasang isipin ang paglalakbay na naghatid sa akin sa sandaling ito. Bawat twist and turn ay dinala ako dito, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa akin, at nagbuhos sa akin ng pagmamahal. Nang matapos ang hapunan namin, tumayo si Daniel at lumapit sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang kislap sa kanyang mga mata. "Dance with me, Daisy," pakiusap niya. "But there's no music," I pointed out. Tumaas ang isang kilay ni Daniel at patuloy na nilahad ang kamay. "Okay then," pagsang-ayon ko sabay hawak sa kamay niya at tumayo. Hinila ako ni Daniel sa yakap niya, at nagsimula kaming umindayog ng marahan. Sa aming pagsasayaw, hindi ko sinasadyang natapakan ang paa ni Daniel, at nanlaki ang mga mata ko sa pag-aalala. "Daniel, I'm so sorry, sabi ko sa'yo hindi ako marunong sumayaw," paghingi ko ng paumanhin. Ngumiti siya ng matamis sa akin. "I think you're a great dancer, Daisy," tiniyak niya sa akin, kumikinang ang kulay abo niyang mga mata. Iniikot ko ang aking mga mata ng mapaglaro. "Huwag mo iikot ang iyong mata sa akin, Miss Alvarez," pang-aasar ni Daniel. Tumawa ako at ngumiti sa kanya. "I'm sorry, Mr. Valentino. That was very rude of me," pag-amin ko, mas lalong lumawak ang ngiti ko. "It was. Now for your punishment," mapaglaro niyang deklara. Napataas ako ng kilay, naiintriga. "Talaga? Ano yun?" tanong ko, napatitig ang mata ko sa kanya. Hinatak ako ni Daniel sa isang malambing na halik, na nag-aapoy ng init at pagnanasa sa loob ko. Nang humiwalay siya, ngumiti ako at tumangala sa malaki niyang kulay abong mata.
Dapat mas madalas akong masungit, bulong ko. Tumawa si Daniel, puno ng pagsamba ang kanyang mga mata, at muli niya akong hinalikan. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya, nakaramdam ako ng ginhawa at kasiyahan. Isang hikab ang kumawala sa aking mga labi, at bumaba ang tingin sa akin ni Daniel. I guess it's time for bed. Are you ready to head upstairs? Malumanay niyang tanong. Tumingala ako sa kanya, ang aking mga mata ay nakatulog, at tumango. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko, at inakay ako paakyat sa kwarto niya. Pagpasok namin sa kwarto niya, tumungo ako sa closet, balak kong magpalit ng pajama. Magpapalit na ako, pagpapaalam ko kay Daniel. Okay, sagot niya, puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Naglakad ako papunta sa closet niya, nakaramdam ako ng magkahalong nerbiyos at excitement. Napatingin ako sa maayos kong nakaimbak na damit, napagtanto kong inilipat ni Daniel ang mga gamit ko dito noong araw na hiniling niya akong maging girlfriend. Binilhan rin niya ako ng saganang damit, na pinaulanan ako ng pagmamahal at pag-aalaga mula noong araw na inupahan niya ako. Sa kabila ng aking paulit-ulit na pagprotesta, hindi siya nakinig, palaging gustong tustusan ako. Nag-browse ako sa aking pajama, hindi makapagdesisyon kung ano ang isusuot. Tapos nalipat ang tingin ko sa side ng closet ni Daniel. Lumapit ako at kinuha ang isa sa mga shirt niya, isang malambot na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nagustuhan ko ang pagsusuot ng damit ni Daniel, dinala nila ang kanyang pabango, kaya naramdaman kong malapit ako sa kanya. Isinuot ko ang shirt at tiningnan ang sarili ko sa salamin, nakaramdam ako ng ginhawa at pamilyar na pakiramdam sa akin. Habang hinahangaan ko ang refleksyon ko, may pumasok sa isip ko. Handa na ako, bulong ko, na tumibok ang puso ko sa pananabik at pagmamahal sa lalaking bumihag sa puso ko. Binuksan ko ang pinto, at dahan-dahang lumabas ng closet. Nakaupo si Daniel sa kama, nakatingin sa phone niya. Nagpalit siya ng ilang joggers at puting t-shirt. My goodness, napaka-sexy nitong lalaking ito. Narinig ako ni Daniel kaya napatingin siya sa akin. Ngumiti siya sa akin at sinabing, I love it when you wear my clothes. Lumapit ako sa gilid ng kama ni Daniel, at tumingin siya sa akin. Thank you for everything you've done for me, Daniel. I am truly grateful, at talagang mahal kita, sincero kong sabi. Mahal din kita, Daisy. Aniya na may ngiti sa labi. Nginitian ko siya at umupo sa ibabaw niya, nasa magkabilang gilid niya ang mga paa ko. Bumaba ang tingin ko sa kanya, at sinimulan siyang halikan. Agad naman akong hinalikan ni Daniel. Naramdaman ko ang mga kamay niya na humahaplos sa likod ko, pagkatapos ay bumaba ito sa aking mga binti. Tapos tumalikod ulit, at huminto siya sa mga hita ko. Saka ko naramdaman na tumigas siya sa ilalim ko. Huminto siya sa paghalik sa akin at, sa husky voice, sinabing, dapat itigil na natin Daisy, kung hindi, hindi ko na mapipigilan. Sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Napatingin ako kay Daniel, bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing tumitingin ako sa mga mata niya. Paano kung ayaw kong tumigil? Tinanong ko siya. Nanlaki ang mata niya, sigurado ka ba? Sabi niya sa husky voice. Tumango ako, sabi mo hihintayin mo ako hanggang sa maging handa ako, at handa na ako. Sabi ko, at hindi ako makapaniwalang lumabas lang sa bibig ko ang mga salitang iyon. Binalingan ako ni Daniel, nasa likod ko, at pinasadahan niya ako. Bumaba ang tingin niya sa akin, at hinalikan niya ako. Pinutol niya ang halik, at sunod-sunod na mga halik sa leeg ko. Bahagya kong naramdaman ang kanyang katawan sa ibabaw ko, at ang kanyang miyembro ay lalong tumitigas. Umupo si Daniel, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Sigurado ka ba, Daisy? Tanong niya ulit sa akin. Oo, sinabi ko. Okay, sabi ni Daniel habang hinihila ang puting shirt sa ulo. Tumingala ako sa kanyang perpektong sculpted na katawan. Parang hindi lang siya totoo. Nagsimula akong makaramdam sa sarili, at nagsimula akong magpanik. Napansin agad ito ni Daniel. Anong problema, Daisy? Tanong niya sa akin. Napaiwas ako ng tingin. Daniel, wala akong kamukha sa mga babaeng nakasama mo dati. Malaki ang hita ko, wala akong flat tummy, wala akong D-size breast. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang mga luha. Tumabi sa akin si Daniel. Daisy, please look at me, sabi niya, at tumingala ako sa kanya. Daisy, ikaw ay perpekto. Ganap na perpekto. Kung gusto kong makasama ang sinuman sa mga babaeng iyon, gagawin ko, ngunit hindi. Gusto kitang makasama. Wala akong mahal sa kanila. Ang tanging mahal ko ay ikaw, at ako lang ang may mata para sa iyo, Daisy. Sa loob at labas ngayon, kung hindi ka handa, sabi niya, at hinalikan ko siya. Sinimulan kong hilahin ang shirt ko. Tumigil si Daniel sa paghalik sa akin at tumingin na lang sa mga mata ko. Huminga ako ng malalim at hinila ang t-shirt sa ulo ko. Tapos sinimulang halikan ni Daniel ang leeg ko. Bumaba ang mga halik niya sa leeg ko at saka hinalikan ang dibdib ko.
Beautiful, aniya habang patuloy sa paghalik sa akin. Napakasarap sa pakiramdam ng mga halik ni Daniel. Natuwa ako na hindi ako nagsuot ng bra. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa panty ko. Nagsimula akong magpanik. Relax, Daisy. This is going to feel good, sabi ni Daniel, sabay pasok ng kamay niya sa loob ng panty ko. Nagsimula akong umungol. Oh, Daniel, parang kahanga-hanga ang kanyang mga kamay. Come for me, Daisy, sabi ni Daniel, at naramdaman ko ang aking sarili sa ilalim ng kanyang mga kamay. Daniel, hingal na hingal ako habang papalapit. Ngumiti si Daniel at saka ako hinalikan sa labi. Tapos inabot ko yung joggers niya. Napatingin sa akin si Daniel. Sigurado ka na ba, Daisy? Tanong niya sa akin. Oo nga, sabi ko habang hinihila ang kanyang joggers. Ibinaba ni Daniel ang kanyang joggers. Napatingin ako sa kanya, at nagulat ako. Magkakasya ba ito? Hinalikan ako ni Daniel. Tapos yung mga kamay niya nasa panty line ko. Tumingin siya sa akin, at tumango ako. Ibinaba niya ang panty ko at saka pumwesto sa ibabaw ko. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Masasabi kong nag-aalangan siya. It's okay, paninigurado ko sa kanya. Naramdaman ko ang miyembro niya sa entrance ko. It's going to hurt, sabi niya. It's okay, Daniel. I trust you, sabi ko, and with that, pinasok ako ni Daniel. I love you, Daisy, sabi ni Daniel pagpasok niya sa akin. Agad akong nakaramdam ng sakit. Hindi ko akalain na magiging ganito. I'm sorry, Daisy, ungol ni Daniel habang nanatiling buo sa ibabaw ko. It's okay, you can move, sabi ko. Babagalan ko, aniya, malinaw na nagpupumiglas at nagpipigil. Dahan-dahang umalog sa ibabaw ko si Daniel. Ramdam ko pa rin ang sakit kaya niyakap ko siya. Sinimulan niyang halikan ang leeg ko, at unti-unting nawawala ang sakit. Unti-unti kong na-enjoy ang karanasan. Daniel, you can go faster, ungol ko. Thanks God, sabi niya. Palakas ng palakas ang tulak ni Daniel sa akin. Naramdaman ko ang unti-unting pagbuo ng orgasm ko. Daniel, napaungol ako. Ang sarap talaga sa pakiramdam. You feel amazing, wika niya. You do too. Oh my God. Daniel, sigaw ko habang papalapit. Pagkatapos, ilang saglit pa ay umungol si Daniel at bumagsak sa ibabaw ko. Daisy, ungol niya. Nakahiga kaming dalawa, si Daniel na nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Inangat ni Daniel ang ulo niya, ngumiti sa akin, at hinalikan ako. That was amazing, sinabi niya. Namula ako at sinabing, it was. Ready for round 2, sabi ni Daniel, bago niya ako hinila sa isa pang halik. Nagising ako na nakapatong sa mga bisig ni Daniel, magkahalong pagod at kasiyahan ang aking nararamdaman. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, dahilan para gumapang ang pamumula sa aking pisngi. Marahan kong sinubukang kumalas sa pagkakayakap ni Daniel, ngunit gumalaw siya sa ilalim ko at hinila ako palapit. And where do you think you're going? Tanong niya, puno ng mapaglarong kapilyuhan ang boses niya. I was just going to take a shower, sagot ko na may bahid ng hiya sa boses ko. Umupo si Daniel, at hinila ako patungo sa kanyang dibdib. Why don't we take a shower together? Mungkahi niya, isang pilyong kislap sa kanyang mga mata. Daniel, bulalas ko, mapaglarong hinampas siya sa dibdib. Tumawa siya, hindi napigilan. Suggestion lang, at pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi ka na dapat mahiya. Pang-aasar niya, dahilan para mas lalong namula ang pisngi ko. Fine, sa kama na lang muna tayo. Pagsuko ko at pinaglalaruan na hinampas ulit siya. Daniel's lack of filter never failed to make me laugh. Nanatili kami sa maaliwalas na yakap na iyon ng ilang minuto pa. Sinimulang laruin ni Daniel ang buhok ko, at napansin kong may bahid ng pagkaseryoso sa ekspresyon niya. Is everything okay? Tanong ko, may pag-aalala sa boses ko. There's something I want to talk to you about, Daisy. Panimula niya, at umayos ako ng upo, ibinigay ko sa kanya ang buong atensyon. Alam mo namang malayo sa normal ang buhay ko, patuloy ni Daniel, at tumango naman ako, naiintindihan ang komplikado ng kanyang mundo. Dahil sa buhay na ito, marami akong kaaway na hindi magdadalawang isip na saktan ako. Nakita mo na yan sa pagkidnap kay Lily, paalala niya sa akin, at ang alaala ay nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Sa kasamaang palad, ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa iyo mula sa partido, naging target ka na rin, paliwanag niya na hindi natitinag ang kanyang tingin. Daisy, gusto kong malaman mo na mahal kita, at gusto kong bigyan ka ng choice. Kung ayaw mong maging bahagi ng mapanganib na mundong ito, maaari kang umalis. Maaari kang lumabas sa pintuan na iyon at hindi kailanman bumalik. Hindi ko na kinaya pang marinig. Kaya sumandal ako at hinalikan siya, na ikinagulat naming dalawa. Hinalikan niya ako pabalik, at nang humiwalay kami, tumangala ako sa kanya ng may determinasyon sa aking mga mata. Yan ang sagot ko.
Is that clear enough? Tanong ko, umiling si Daniel, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Gumanti ako ng ngiti at muli siyang hinalikan. Nang tuluyan na kaming maghiwalay, tinanong niya, sigurado ka ba? Positive, sagot ko. I may not agree with your lifestyle, Daniel, but I don't care. I love you and I love Lily. If that means being a part of this life, then so be it, deklara ko, habang nakalok ang tingin ko sa kanya. You really are incredible, bulong niya, marahang nilagay ang kamay sa pisngi ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang init ng kanyang haplos. Paano ako naging maswerte? Napaisip siya ng malakas. Ganyan din ang tanong ko sa sarili ko, sagot ko, puno ng tunay na pagmamahal ang boses ko. Then, unexpectedly, nagbitaw si Daniel ng mga words na ikinagulat ko. Marry me, aniya, kaya napamulat ang mga mata ko, at nagtatakang tumingin sa kanya. Ano nga ulit? Bulalas ko, saglit na natigilan. Marry me, Daisy. I know it has not been long, but I love you. I've never felt this way before, and that's because I hadn't met you until now. Alam mo, sabi ng mami ko noon, lahat ng tao ay may soulmate kahit saan. At hindi ako naniwala sa kanya, hanggang sa nakilala ko ikaw, at bumalik ang lahat, pagtatapat niya, at tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Marahang inalis sila ni Daniel gamit ang kanyang mga hinlalaki. Naglabas siya ng singsing, at bumagsak ang tingin ko sa kahon ng buksan niya ito, bumungad ang isang nakamamanghang singsing na diamante. Nanlaki ang mata ko sa gulat. This used to be my mother's ring, passed down from my dad's mom. My lola gave it to my mom because she knew they were soulmates. I believe she would want you to have it, paliwanag ni Daniel, puno ng sinseridad ang boses. So, my question is, will you marry me, Daisy Alvarez? Tanong niya, nakatingin ang mga mata niya sa akin. Yes, Daniel, I will marry you, sagot ko na nag-uumapo sa pagmamahal at saya sa puso ko. Isang matangkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Gusto mo ba? Tanong niya, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Gusto ko. It's absolutely stunning, bulalas ko, hinahangaan ang kagandahan ng singsing. Ang mga mata ni Daniel ay kumikinang sa tuwa. Bakit hindi tayo magdiwang sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga pangyayari kagabi? Mungkahi niya, dahilan para kumalat ang pamumula sa pisngi ko. Nagulat ako kahit sa sarili ko, tumango ako at sumandal para halikan si Daniel, na sabik na tumugon. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.